Magandang magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi. Sa mandako ng mundo, naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Nandito po tayo ngayon sa ating bagong studio. Oo, kasama si Biyahe ni Koy at saka si Nyulo. Ano po? Yun, Nyulo. Yon, magandang araw po sa inyong lahat. Salamat po sa mga nakaantabay dyan. Andito po ang Bengador, ang Bebenga, sa lahat po ng fake news na nangyayari sa ating lipunan. At laging tandaan, kami ang apoy na susunog sa inyo. Koy, pasok! Maraming salamat sa ating mga kababayan mula Luzon, Visayas, Mindanao. Handang-handa na benggahin ang mga dapat benggahin sa lipunan. Lalo na ang mga korap, magnanakaw at walang kadala-dala na pangungurapsyon dito sa ating bayan. Ito ang Bengador! Yun naman pala. Grabe. Ano lupit yung magpakilala, no? Lupit ni Koy, no? Parang ano. Lepa, partner, nasanay sa radyo. Kaya pala yung boss ni Koy, parang ano eh. Parang si yung dating buhay pa yata yun. Sino? Si Ray Langit. Uy! Kala ko si ano eh. Pero teka muna. Para hindi tayo kasi kokonti lang yung oras natin dito. Tama. Isa't kalahating oras tayo magsasama. Kaya nga eh. Nagre-request tayo 5 oras kaso nagprotesta sila eh. Pag-usapan na kagad natin yung mainit na balita. Ay, syempre. Ikaw na bumanat. Una. Ang unang parat natin, ICI pumunta po sa Davao. At napag-alaman po, ang proyekto sa Davao ay tila kakaiba. Mukhang dun yata napunta ang 51 billion ni Pulong Duterte. Nakakakaba naman yun. Saan yun? Sa Davao. Yan ba yung partner? Yan ba yung sinasabi nilang 51 billion pesos na pondo na nilaan sa first district ng Davao? Yes, tama pare. Yun nga yung 51 billion. At ang masaklap pa, kinalkal po ng Davao ng mga ICI. Naalala mo yung ginagamit ng nanay mo, yung fishnet? Yung may pula, yung may blue, may green. Oo, yung minalagyan ng bareta ng Tide. Ay, sorry po bareta. Akala ko yun nung araw, lagayan ng mga hito yun eh. Oo, yun. Yun ang ginamit. Akalain mo naman yun, boss man. Pero partner, let's clarify sa lahat ng mga manonood natin mula Luzon, Visayas, Mindanao, na itong ating mga sinasabi dito is meron talagang naibalita even sa media. Mainstream media. Tama ba, partner? Oo naman. Kasi ito'y balitang-balita ngayon sa social media at saka sa media na ito nga ang ICC nagtungo nga. ICI, boss. ICI, sorry. Huwag tayo doon kasi nasa garap. Naiisip ko kasi yung sinabi ni Senator Trillanes. Ano sinabi? Na parating na daw yung ICC eh. Oo, may dadukotin. Pero sa susunod, barata mo yung ICI. Pero sa ICI muna tayo. Ito na nga, nagpunta po ang kawani ng ICI dyan po sa Davao City at napag-alaman nga po na imbis na rock netting ang ginawa, parang yung fish net yung nilagay. Partner, grabe, partner, pag-usapan natin, no? Speaking of fish net, grabe pala yung mga naging na nangyari doon sa Davao. No, imaginein mo, there is a 51 billion pesos na pondo, tapos fish net lang yung makaabutan ng gobyerno natin. This is a disappointment. Yeah, that's right. In English too. Yeah, that's right. It's very disappointing, Koy, because they are attacking the president right now, but the other administration, the PS administration, is really correct. Pero intro pa lang to ginagawa natin. Ito pa lang ba to? Kala ko hanggang mainit na kagad. Mainit na to. Ito kasi yan, no? Etong si Pulong, hindi na nga nakakagawa ng batas para mapakinabangan ng constituent niya bilang congressman. Abay, nakatuon pa siya dito sa pangbibira sa gobyerno, samantalang ito pala yung tinatago. Kung saan nabubuking na ngayon at natutuntun kung saan talaga napunta yung kanyang pondo sa nakinuha nung panahon ng tatay niya ng panahon ng pandemya. Tama. Ngayon, ang problema, natutuntun hindi sa proyekto. Tama. Mukhang napupunta sa mga bank accounts nila na tinukoy din ni Trillanes yan. Tama. Correct. Diba? Correct. Yun yung pinagtatalunan na the last time sa Congress na halos sa muntik ng hawakan ni former president yung para gusto niya
Pipirma ako dyan, papalo ko. Yan. Isa pa, speaking sa pagpunta sa Davao City, ang nakakapagtaka si yung kaibigan ninyo dati, na si Panort. Panort! Panort. Yung tawagin natin nagmamagalong. Nagmamagaling. Nagmamagalong na nagmamagaling. Iyon, bida-bida. Di ba dapat pag nag-resign ka sa kumpanya, wala ka na. Yun na nga. Kasi dapat pag nag-resign ka, hindi ka na connected sa anumang kumpanya, for example. Partner, may favorite akong punchline. Ano? Alam mo, ipakukulong kita. Alam nyo, ang mga kongreso, may 777, si Bayani Agbayani, may 888. Ako naman. Alam mo, ikaw na taga Baguio, bida-bida ka. Kahit itanong mo pa kay Attorney Empoy, totoo yan sinasabi ko. Yung Attorney Empoy ba yan? Kaya masigit ko lang. Kasi si Attorney Kerr, may tinatawag tayong Attorney de Campanilla. Yan. Doon naman sa kabilang grupo, merong Attorney di Calesa. Kaya alam mo yun? Yung parang tinatawag nila Suraida, Attorney Calesa. No? Diba? Teka, bubusina ka. Mukhang kaibigan ko yata Ay, tinutukoy. sorry, Boss Mike. Tapos meron na bagong version, Attorney Di Caballo, ibang klase, no? Ano naman Di Caballo? Bakit tinawag na Di Caballo? Yung parang nagmamagalong din. Ito ba yung habang... Ito ba usapan natin? Saan ba yung nagmamagaling? Sa Senado rin, may nagmamagaling. Ayun na nga. Ito naman, ibang version ng kabayo to. Sino? Si Chaquileta. Ito. Ayan, Boss Mike. Ito, teka muna. Speaking sa kabayo na Di Calesa, sorry naman. Kasi nasasanay na ako sa kabayo na tinatawag. Kaya nga eh. Kasi meron diyan yung mga malalapit kay bida-bida. Kapag ka nagbablog kung inyong makikita at mapapansin, mas marami pa yung pagtitigidig-tigidig niya. Alam niyo? Yung kapag ka mas marami pa yung mga gano'n, no? Ang tanong, kaya ng mga partner natin mula Luzon, Visayas, Mindanao, sino yung tumitigidig na yan? Alam na siguro nila. Pero, sa susunod, talakayin natin yan. Bakit gano'n, no? Kapag ka nagsasalita, mas maraming tigidig kaysa doon sa mga sinasabi. Kaya nga eh. Pero, bro, balikan natin yung sinasabi niya, tawag ko doon kasi Panutya. Panutya. Oo nga eh. Hindi ko sinasabing Panutya. Panutya. Ito, may maganda akong tanong. Sige, pare. May maganda akong tanong. Ano ba ang... kasi, nagbida-bida to. Sumausaw sa issue ng flood control, sumausaw sa issue ng ganito, and lumabas sa media, and sinabi niya na, et cetera, ganito, may 7-7 ng ganito, binabanatan niya almost the Congress, binabanatan niya ng Congress. And right now, mamukat-mukat natin, meron palang issue din pala to sa mga, may connection sa Diskaya. Oo, yun. Nung nakita natin na may connection to sa Diskaya, here is the question. Bakit? Ito masarap pag-usapan, partner. Bakit ka pumasok at umepal sa gobyerno? Umeepal. Yung agad, umepal ka agad. Umepal agad? Agad-agad? Parang portweed, gano'n? Kasi biglang pasok sa bilang advisor ng ICI. Kulang pa yung sinabi mo, flood control. Di ba, siya rin naglaglag sa sarili niya na doon sa EJK. Advisor daw. Advisor daw siya ng EJK. Biro mo yun, mantakin mo yun. Hindi dapat Proud na proud ka na advisor ka ng EJK. Samantalang yung nasa ICC, nagdurusa dahil sa EJK. So, ibig sabihin siya yung advisor, yun yung pinayo niya kaya doon sa nakakulong. Baka yun ang pinayo niya. Dapat siguro siya yung sisihin nung nakakulong. Siyempre, kasi ganyan talaga ang mga galawan ng mga ng mga hindi mo malaman ng pag-uugali, basta lang isagip. At balita natin, katandem yan si Tililing sa 2028. Kaya pala lahat ng ulo niyang na tiga-norte, pa-norte yan sinong Tililing yun? Yung nagbabanta sa presidente, di ba? Yun ang Si Sino yun?
Oo, yung kami ang apoy na susunog. Yun, katandem. Yun yung lumalabas yun sa September 21. Akala ko yung gumaganon-ganon sa TikTok Yung ba yung kung may budoy, may buday? Yun. Si Buday. Si Buday. Pero mabalik lang tayo dito, baka malayo tayo sa usapin. Kasi haba ng intro natin. Seryoso ba talaga? Kasi gusto malaman ng taong bayan. Kung? Ang dami palang corruption doon sa baluarte ni Bida-Bida. Ni Jollibee. Di ba? Ano Jollibee? Sino ba? Jollibee panot. Ang tawag sa kanya, kalnot. Kalnot? Bakit Kalnot? Kalbo na panot. Hindi, yun ang tawag kasi sa kanya eh. Kasi nagtataka ako sa kanya eh. Sobrang digit niya sa government. Sobrang ano niya. In the end, ang balitaan ko, kung tama tong informasyon ko, di umano'y pinaimbestigahan to ni Papa P. Ni Mr. Pogi. O, di ba? Pinaimbestigahan to ni Papa P. Di ba? Nung malaman ni Papa P na may agad-agad nag-resign. Yes. Tapos parang ang dating doon is eto na. Parang makakaawa Pabiktim na. Pabiktim na siya. Ayaw ko paalisin na ganito, sa totoo lang, ganyan. Pero siya pala yung may tinatago at the back. Ito nga eh. Alam nyo ba na hindi nga lang yan, ha? Hindi nga lang ngayon yung issue niya. Di umano ay may mga property na binili yan na may mga problema. Halaka. Na hindi daw di umano idinaan sa kanyang konseho na ura-urada binili niya. Ang tanong nga ng mga taga doon sa kanila, magkano ba kasi kinita mo? Tama. At saka isa pa, nai-issue rin sa illegal na sugal ito. Kaya nga, may kasabihan nga tayo eh. Before you clean the other house, clean your house first. Di ba? Teka nga, puro ka English, partner Kaya lang kita ko eh. Ito partner. Sabi nila, wag daw kayo mag-i-English. May tanong ako kay partner. Partner nyo, Lo. Pards, ganito. Ano ba ang English ng magnanakaw? Long to 30. Ano, ulitin mo. Long to 30. Ulitin mo yung tanong mo. Ano English ng magnanakaw? Long to 30. Bakit? 51 billion. At ngayon, alam nyo Ngayon. sa totoo lang, ngayon lumalabas na yung katotohanan dahil nga ang ICI ay nandoon na ho. Ngayon, yung tinutukoy kanina na si Kalnot, nandoon, bida-bida na naman. Nagbibida na naman, yung pong si Kalnot, nag-resign na. Bakit nandiyan pa? Alam mo Boss Mike, yun nga yung sinasabi ko sa inyo na masyado niyang minamind condition ng tao na malinis eh. Alam mo yun, kasali pa sa Mayor's League, na mga malilinis na mayor, dumidikit sa pinsan kong kamukha kong si Vico Soto. Matindi yun. Diba? Dumidikit sa pinsan kong Vico Soto. Sang-ayon ako. Hindi pa pwede yun talaga, cleanliness yun si Vico Soto. Pero siya, ang dami. Binabato niya binabato yung iba sa kongreso, sa iba't iba. Pero yung bakuran mo, nakalusot yung tennis, hindi mo napalong gano'n, yung raketa, di ba? Pero kaya nga nagtataka ko, partner. Sabi nga ni Presidente Bongbong Marcos, nung nagkaroon ng problema doon sa nasasakupan nito, ang unang-unang pinunto ni Mr. President is ang corruption is mas marami sa rap netting. Sa rock netting. Rock netting, sorry, correction. Bukod pa yung flood control project. Oo. Imaginein mo, tiba-tiba pala. Tiba-tiba, si Kalnot. Pero, sige. Yan, si Kalnot, balikan natin yan sa susunod. Kailangan siguro sa intro susunod. pa lang pala yun. Intro pa lang yan Ang daming aabangan nila dito. Hoy, 5 oras na kaya tayo dito. Hoy, Kalnot, di pa kami tapos sa'yo, babalikan ka pa namin. Kasi meron pa kaming Pulong Duterte. Yeah. Meron pa kaming Chavit Singson. Meron pa kaming Anjo Eliana. Julia. Diba, no? Sige, ano gusto nyo unahin sa tatlo? Si Chaquileta. Ito na po, expose. Expose. Ito na po. Kami na po magsasabi kung nasaan si Gutesa. Yon. Ayon po sa napag-alaman at na-research ni Boss Mike, pumunta ang aming team.
nakita po namin. Teka! Huwag mo muna sasabihin. Sige. Kasi, inanap ng NBI, Yes. inimbitahan? Yes? Meron? Wala. Wala. Walang dumating. Walang no? dumating. Orly. DOJ. Walang Orly Gutesa. Wala. Ikalawa, inimbitahan ng DOJ. Oo. May dumating? Wala. Ikatlo, inimbitahan ng Ombudsman. May dumating? Wala. Sa Senado, may dumating? Wala. Isang beses. Isang beses lang, isang beses. Oo, Isang beses. Tama na. Tama. Teka, meron pa. Tama na. Meron pa. Teka. Ngayon, hindi mahanap. Saan nagpunta yung team? Nagpunta ang aming team. Kasama sila Boss Mike at Boss Koy. Nagtatago sa peluka ni Chucky Leta. Ang matindi, Boss Mike. Ang matindi. Sinisigawan namin. Nakakumot pa. Teka lang. Kasi bago Teka lang, centralized aircon. bago ka makapasok doon sa peluka, magtatawagan tayo. Grabe kayo. Hello, Mike? 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 Mike, narinig mo ba ako, Mike? Po. Wala Dumifensor daw. Yung Mike, hindi na maka-defensor. Matindi yun. Dito lang yan sa Bengador, ha? Dito lang po yan. Sabi ko sa inyo. Teka, alam nyo, sa totoo lang, sa Senado, sa Kongreso, laging ang mata ng media at mga vloggers, nakatingin niya mula ulo hanggang taas, hanggang piluka ng Marcoleta. Chucky Leta. Real talk, man. Real talk, bro. Ang mga tao, kayo, di ba po, pag pumupunta sa Congress, saan kayo nakatutok? Mula paa hanggang? Peluka. Hanggang Ulit! Ang hina lang yung punchline natin. Baliktad kasi. Mula ulo hanggang ano. Ay, hindi, sa akin, mula paa hanggang piluka. Kaya nalilito siya. Ganun ba? Oo. Anyways, Ayan po, wala kami script dito. Wala pong script dito. Impromptu to. Kaya punto por punto. Bengador. Wala. Totoo naman, no? Hindi. Kasi kayo, nami-personal kayo, Oh. Hindi, gusto lang naman namin malaman kung ano tatak ng piluka niya. Baka umiyak yan. Baka mamaya, hindi nga nagsusuot ng LB, Hermes, Gucci. Baka naman yung piluka. Putik, Christian Dior ang tatak niya. Sige lang. Ano ba kayo? Baka umiyak yan. Alam nyo, ito lang po sa mga government official natin. Huwag po tayo maging balat sibuyas. Kasi po, public official kayo and the public official, dapat open po kayo sa criticism. Tama. Di ba po? Yun wag ho kayong masyadong madamdamin. Ang lahat ng sinasabi namin dito ay katang-isip lamang. Oo. Misa nga galing lang sa panaginip ko. At sa chismis na galing sa kapitbahay ni Koy. Di ba? Tama. Oo. Alam nyo, ang ano kasi natin, marami na rin kasi siyang ginawa na masyadong kapalpakan Totoo yan. And etong kapalpakan na to, sabi nga ni Ping Lacson, hindi niya kinakausap. Kasi nga, ang plano kasi is diversion. Gusto nilang i-divert ang mga tao dito sa issue with the Diskaya. Fokusan ng Diskaya, alisin ang ano ng Diskaya, state witness ang Diskaya. Pero paano yung biktima na ang taong bayan? Kung liliis pa tayo, ika nga, dire-diretso na. Wag na natin... Naalala mo itong isang, meron, I know, naulit ito ulit Naulit yung ganitong style ng character assassination. Noon, itong si Mike, may bit-bit din na testigo. Yes. Naalala niyo yun? Yung mahaba-baba. Oo. Ano nangyari? Nalaman ng taong bayan sinungaling. Tinabas ang baba. Tapos ngayon, may dala si Mike, binitbit kay Chucky. Pag bitbit kay Chucky, nakita mo na siya sa opisina ng Chucky. And then, nagkaroon ng hearing. Saka nilabas ni Chucky ngayon itong si testigo. Na sabi ko, ito, testigo namin. Ito, nagsalita na ganito. Binasa yung page na hanggang 21 lang na hindi kompleto. And then, ang nangyari, nasabi niya na in front of media, kumalat yung kwento, kumalat yung issue, and then, na-character assassination nila. Actually, tagumpay sila doon. Alam mo, pero may isa akong hiling. Ano? Ilabas ni Chucky si Gutesa. Tama. Natutulog pa Pero bakit kanya? Totoo, bago yung kwento na yun kasi ang press release ni Panutcha
Hindi siya panot. Panotsa Panotsa. Mm. Hindi panotsa. Panotsa, nililiwanag ko lang ha. Ito, yung panort. Ito, panort. patsa. Oo. Grabe, Iba yung puro tayo sa lugar ng ating Pangulo. kaya Panort nga. Oo nga, panort si Kalnot. Oo, panutsa. Panotsa. Grabe. Hindi siya panotsa. Diretsoy na natin to. Ito yung totoo na nangyari. May Oh, press sige, Boss release si paboritong senador Oh. na sabi niya, ito may kaibigan na tumawag sa akin na gustong tumistigo at magsalita laban magpatotoo, sabing ganon. Na maaring anumang oras pwede nang dumating. Tama. Di ba nung hearing? Nung nakita sa CCTV, hindi naman pala tugma doon sa kanyang sinasabi doon sa kasalukuyang nangyayaring hearing sa nangyayari naman dito sa pagdating ni Gutesa. Tama. Ang nangyari, abay dumating at dumiretso sa opisina ni Panutsa. Tama. Sinalubong pa ng kanyang staff yung si Gutesa at namalagi ng 30 minuto mahigit. That is according to Senator Fing Lacson. Yon. Tama. Oh. At saka itong si Mike Depensa, nadulas yan. Si Mike Depensa. Na katulong siya sa paggawa ng statement ni Gutesa sa isang interview ng mainstream media. That is an interview ni Pinky Webb. Pinky Webb. Eto lang. Bigyan natin ng analyzation. Konti lang po. Ikaw po, pag titistigo ka, kahit ilang taon ang lumipas, naranasan mo yung sitwasyon, makakalimutan mo? Hindi Correct. mo makakalimutan yan. Ako, naalala ko pa nga yung unang inalikan ko nung high school. Ito, maputol ko sandali Disclaimer. Okay. We are not defender ng Congress. No, hindi No. po. Wala tayong kinalaman sa Congress, wala tayong kinalaman sa kanila. Binibigyan natin lang ng reaction to. Baka mamaya kasi yung mga sulsol, ay, ito sila Mike, ganyan. Ayoko ng ganun. Teka muna, liliwanagin ko. Disclaimer lang tayo. Kaya nga, Bengador, walang kawala ang may sala. Kahit sino. Basta may sala. Tama. Oo, bebenggahin ka rito. Tama. Di ba? Oo. Oo. Ituloy ko na yung kwento. Kahit pa raw si Manalo. Tama. Teka, tama, sabi mo ha? Oo, tama. Kasi, eto, re-rectine ko na. May panawagan ng kapatiran ng Iglesia ni Cristo dito sa darating nga na 3 araw na sunod. Ang panawagan ay peace rally. So ngayon, yung peace rally na yan, nangyari na yan nung mga nakaraan at nagsama-sama, nandoon tayo, lahat tayo, kasi nga yun ang panawagan, bilang pakikiisa sa kanilang panawagan, dumalo tayo. Nung nandoon tayo, biglang nadumihan. Aminin natin yan. Nadumihan yung panawagang peace rally dahil meron pong nagkaroon ng nagsalita sa entablado at pinintasan yung mga mamahalin daw na kamatis, pati yung siling berde na panigang. Abay, in-overprice, parang flood control ba ang datingan? Di ba? Sino ba yung tinutukoy mo nagsalita? Di si Panutsa. Balutya. Oo. Diba? Si Chakileta. Oo. Ang sa atin lang naman, ang punto de vista natin dito, karilindol lang po sa Cebu. Ngayon, yung gagamitin natin na mga resources, pera, or lakas dyan sa pagrarally, sana po ibuhos na lang po natin dito po sa Cebu. Kasi po kalilindol lang sa Cebu. Ngayon po, pinagtatabas pala ni Digong ang bundok diyan para ilagay sa Dolomite, kaya po lintik ang baha. Sana po doon na lang po natin uunahin ang mga bagay at doon natin pagtuunan ng pansin kasi po sobrang kawawa po talaga. Ako partner, may panawagan ako. Ito yung isa sa panawagan ko, lalong-lalo na sa mga kapatid natin na nasa iglesia. Irerespeto natin yan. I really respect the INC and sa kanilang religion. Ako po mananawagan ako kay kapatid na Eduardo B. Manalo na sana po itutukan itong darating na peace rally. Kasi po ako po naniniwala na kapag ang iglesia po nagrarally para sa kapayapaan ng bayan, hindi po sana nahahaluan ng mga ginagamit ng opportunity na makapagsalita sa napakaraming membro at libo-libo, milyon na mga membro ng iglesia, nagagamit po doon sa sinasabi
nitong ayoko ng pangalan, tagod sa pangalan, Chaquileta. Oo. Kasi parang nagiging propaganda po. So ang akin po, bilang respeto ko, ako po'y mataas ang paghanga ko, lalo na sa turo at aral ng iglesia. Ako po'y naniniwala sa kanilang pinaglalaban. Ngunit ang iglesyang alam ko po, para po sa kapayapaan. Ang tanong ko nga dyan, peace rally ba talaga ang hangarin? Baka naman kako, mawalang galang na po sa pamunuan ng kapatiran ng iglesia. Baka naman may tampo kayo. Baka naman meron kayong gustong ipa-appoint o baka naman meron kayong membro na sibak. Pag-usapan na lang natin yan doon sa Malacanang. Madali lang naman yan 'di ba? Baka kasi magaya kayo sa hinanaing nung isang matandang taga diyan, norte din na ngayon maingay talaga. Kahit na yung edad parang ilang taon na lang ang natitira. Imbis na gumawa ng mabuti para sa kapwa, parang naghatak pa ng mga kabataan. Yun na nga, parang iniisip pa rin na protektahan yung kanyang sarili at pansariling interest pa rin ng inuuna. Ang pinainuuna. Yan. Gumagastos gumagastos. Kaya nga grabe yung matanda na yun. Itago natin sa pangalan, Christmas season. Christmas season. Grabe talaga yung Christmas season na yan Christmas season. Itong si Christmas season, bingi na, bungol pa. Di ba? May press conference, pero yung mga sounds, hindi niya marinig. Di choppy na. At saka yung agenda kamo, luman-luma na. Luman-luma na. Sintanda niya. Pero nung... Ano apelido doon, Choppy? Choppy? Choppy Choppy Seasons. Choppy season. Di ba, alam mo, ayun nga, yung panawagan natin sa, nire-respeto po natin ang INC, mahal na mahal po natin yan. Correct. Huwag po sana po tayong paggamit sa mga yan. Kasi po, sayang naman po yung napundar natin, natayo natin, na kapatiran, kung hahaluan tayo ng mga grupo na sumusuporta doon sa nasa kakulong sa ICC. Sa Hell ba? Sa Hell ba? Kasi sabi niya magiging presidente ng Hell yun Oo nga matindi yun Ayun, kaya yun nga po, sana po ay maayos na pag-isipan po natin ang mga bagay na yan. Dahil wag po kayo maniwala dyan kay Christmas season. Baka akala niya panahon pa ni Fernando Po Jr. ngayon. Hindi na panahon ni Fernando Po Jr. na marami kayo nabulag. Tandaan niyo po, may social media na. Hindi po ito katulad dati na mainstream media na ang balita isang beses lang, alas 6 lang darating sa mukha mo, sa harap ng TV mo. Sa transistor. Pero partner, naniniwala pa rin ako na mahal lang ka Eduardo ang buong Pilipinas. Hindi niya hahayaan to. I think this time I hope na naniniwala ako sa magagawa ng kay Eduardo Manalo. Tama.